Sa pagtatapos ng librong Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki, isang mahalagang tanong ang naiwan sa atin. Paano nga ba natin pinapahalagahan ang pera sa ating buhay? Kung sa tingin mo ay sapat na ang edukasyong ibinibigay ng eskwelahan, isipin mong muli. Dahil ang pera, may sariling paraan ng pagtuturo kung marunong kang makinig. Mga paalala, hindi sapat ang pagiging empleyado lang. Mag-isip na parang negosyante. Asset versus liability. Laging bumili ng asset, hindi liability. Kaalaman ang tunay na puhunan. The more you learn, the more you earn. Huwag kang matakot sa pagkatalo. Sa negosyo, ang pagkakamali ay bahagi ng proseso. Ang financial freedom ay resulta ng disiplina, tapang at matalinong desisyon. Mga dapat gawin. Magsimula ng simpleng investment, kahit maliit lang. Magbasa ng mga libro tungkol sa pera at negosyo. I-monitor ang iyong income at expenses, gumamit ng spreadsheet o app. Maghanap ng mentor o komunidad na parehas ng mindset mo. I-challenge ang sarili na matuto ng bagong skills na may halagang pangnegosyo. Final thoughts. Ang Rich Dad Poor Dad ay hindi lang tungkol sa dalawang magkaibang ama, kundi dalawang magkaibang pananaw sa buhay at pera. Sa dulo, ikaw pa rin ang magdedesisyon kung kaninong landas ang susundin mo. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad. Pero kung magsisimula ka ngayon, bawat hakbang ay papalapit sa financial freedom mo. Memorable quote. The single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it can create enormous wealth. Robert Kiyosaki. Kung nagustuhan mo to, i-share mo sa mga kaibigan mong nangangarap din ng mas magandang kinabukasan. Hanggang sa susunod nating kaalaman, gamitin natin ang utak, hindi lang ang lakas.